Good day mga bossing, another day, another vlog. May vlog po tayo ngayon. Ang gagawin po natin ngayon NMAX po na hindi umaandar. So ang NMAX na hindi umaandar, dalawang klase titignan natin. Ang mileage niya is 32,000 engine. Dahil may check engine mga sir, gagamit tayo ng scanner. Ang purpose natin para gumamit ng scanner is mapabilis yung ating pagtatrabaho at malaman natin kung saan sira. Ang maganda rito pag may scanner ka, sureball yung pagtetest mo at the same time yung oras na magagamit mo sa pagtatrabaho mo ay mapapabilis. Ang basa natin sa diagnostic tools mga sir, ang problema ng motor niya is yung kanyang CKP sensor. Sa NMAX, pangkaraniwan na yung ginagawa dito sa shop. So dito naman, ang bali sa obserbasyon ko, lumalabas yung CKP sensor sa mga NMAX B2, Aerox B2, between ng mileage niya is naglalaro ng 20 to 30 pataas kilometer. So ang magiging solusyon natin, i-check natin yung kanyang wire. So, depende kung ano yung pwede natin gawin dun sa motor. May mga logical na terms para pag gumagawa ka, hindi mo masalang-alang yung quality ng pagtatrabaho mo. So papakita ko sa inyo kung paano mo ginagawa yung CKP sensor pag nire-repair. Kung inyong makikita, ito yung pinagmumula ng sunog kadalasan itong wire na to. So para makumpirma natin, kasi CKP sensor, bubuksan natin to mga sir. Ang motor ng Yamaha, pag hindi siya umaandar, kadalasan ang nangyayari, CKP sensor lagi tinuturo ng motor kasi hindi siya maandar. Basta hindi umandar ang motor ng Yamaha, katama yung CKP sensor. Ngayon yung CKP sensor, maraming malawak yung kanyang sakop.
basta pag hindi umandar. So, pagka hindi siya umandar, pwede mo munang tignan yung mga kanyang mga switches, yung mga kanyang side stand switch, brake light switch, battery. Yan yung mga unang-una na dapat mong check-in. So, dahil ginamitan natin ng scanner, may primary suspect na tayo doon kung ano yung gagawin natin sa motor. Pero, check-in pa rin natin lahat bago tayo conduct ng paano natin perform, kung kailangan ba natin gawin yung sa stator. Lahat ng gagawin natin, check muna natin bago natin gawin. Kasi mahirap mag-repair ng sira ng motor. Ang stator kasi ng Yamaha may kamahalan, mga nasa 6,000 yan mga sir. So, ganito ang gagawin muna natin. Ayon dito, kumpirmado, sunog yung part na to. Yan, sunog. Ayon sa ginagawa natin mga sir, sunog yung kanyang red, white, tapos ang karugtong red. Kadalasan ang unang nasisirang wire dito is yung kulay green na ang karugtong red, yellow ang karugtong. So sa pagkakataong ito, ang sa kanya, ang una na sunog, red, white, ang karugtong red. So dalawang option mga sir, dahil sila yung kanyang switch, ay yung socket, pwede natin iduktong. Dito sa shop mga sir, hindi ako inihinang ko. Kasi ang kagandahan doon sa hinang mga sir, hindi kumakawala. At ang maganda pa doon, logic kasi doon, sa wire, di ba dalawang wire na mataba, tapos pagka ginamitan mo ng ceramic, pumapayat ko kasi tinutok dito lang. So yung kuryente doon nagbabago. Makapal, biglang ninipis, tas kakapal. So mas madali siya masira. Para sa akin akin lang yun. So ang ginagawa ko rito sa shop is nire-recta ko na lang siya para mas maganda. So ngayon, dahil lang sira ni Sir, isang beses pa lang nangyayari sa kanya, magagamit niya pa itong motor. Pero ang sinasuggest ko, mag-ipon na siya ng pera para palitan na yung kanyang stator. So ganito ang mangyayari. Kung papalitan, halimbawa, re-repairin mo to, tapos gagawin mo long wire, i-re-recta mo na sa ECU, pwede maging sira stator saka ECU. Medyo mabigat yung ECU. So hindi natin gagawin yun. Ang gagawin natin, pagpapalitin natin siya ng long wire, pero yung long wire, bago yun. Bagong stator yung gagamitin, hindi repair. Kasi ayokong mag-repair ng stator. Ang mangyayari kasi niyan, pag ginamitan mo, nilong wire mo, maapektuhan yung ECU. Di bali nang bumili ka bago. Kasi ito, ang mangyayari siya, sira na talaga to. Pinahaba mo lang yung buhay ng wire. So, bakit ba nasisira? Ibig sabihin, may ground na yan sa loob. Pag may ground na sa loob, umulit at umulit lang yan. So, pag umulit at umulit, siyempre, kung ano yung kakapitan, madadamay na madadamay. Ngayon, kung naka-long wire ka, madadamay yung ECU. Ngayon, pag nagdaan ka yung ECU, ay mas malaki gastos mo, pipili ka. Ganun dito mga sir. So, logical, ang ginagamit ko, pwede siya pang gumamit ng bagong socket or repair na lang. So, sa pagkakataon to, hindi ko naman sa kanya may recommend na ito yung gamitin namin. Kasi susunugin niya lang ulito. Ang mangyayari, pag gagamit kayo ng ganito, at ang part number ay BGH, ito gamitin nyo. Ngayon naman, kung gagamit kayo ng B63, yung long wire, hindi nyo na kailangan ito. Diretso na sa ECU yun. So, itutuloy ko muna yung ginagawa ko. So, gagawin natin, sir, puputuloy lang natin ito, kasi okay lang natin dalawa. Hindi na natin puputuloy ito lahat. Ito lang, kasi ito lang yung may problema ko, paano yung dalawa. Pag nasira yung dalawa, puputuloy natin, tapos, ilok natin. Ganito lang muna. Kung yung nag-fuse kayo, anong fuse, sir? So, kakatin natin ito, dahil ito lang yung problema.
Ganito mga sir, yung ginawa natin sa motor ni sir, ang tawag dyan ay repair lang. Kumbaga, pinahaba mo yung buhay lang ng test. Pero ang advice ko, mag-ipon na siya ng pera kasi papalitan talaga yan. So, dalawang klase kagaya nga na sinasabi ko kanina, isang short wire saka isang long wire. Pag short wire, gagamit uli kayo ng ganito. Yan. Pag long wire naman, diretso na sa ECU. No need na mag-install naman ng wiring. So, ang tawag doon, stator ang papalitan. Meron pa siyang check engine kasi hindi pa natin nabubura. Kailangan lumandar muna ng motor ni sir. Yan, it's alive ang motor ni sir. It's alive. Yan yung headlight. So, ito yung ginawa natin. Naayos natin. Isang linya lang yung ni-repair natin. Pero isa-isa yung mapuputol. Based on my experience, lumalabas yung ganitong sakit mga 25 to 30 kilometer. Bali kanina, hindi natin nabubura yung check engine ni sir kasi hindi pa umaanda rin ito. Ngayon, iscan natin, buburayin natin. Okay, diagnostic. Gamit ulit tayo ng MST. 500 ito. Search ko sa Yamaha. Bali, check engine. Punta ako sa Ripleyta. Tapos, magiging history yun. Yung current niya, yung current, mawawala. Magiging history siya. Ibig sabihin ng history, naayos yung motor. Tapos buburayin ko siya. Watch. Watch. Yan. Wala na. Okay na. So, check natin yung iba videos yung gagawin ko. 17, dapat 102. Tapos meron siyang isang sira rito na kailangan go. Ito, ISC. Hindi na buburayin yung ano. So nawala na dahil nabura na natin.
Bali nakagawa tayo ng horror 20. NMAX na ginawa nating horror 12. Yan na, paandar na siya. Check it out. NMAX B2 1, 2, 3. Wala na check engine. Alright.